Good morning once again, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Nasa ikalawang araw na po tayo ng 2024 at kumusta pong muli at nawa ang inyo pong bagong taon ay patuloy na masigla. At patuloy tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan. So sa ikalawang araw na ito, ay tayo po'y muling magbabahagi ng kanyang mga salita at ang ating pong mapapag-usapan ay tunay pong napakaganda rin, mga kaibigan. So kahapon sa unang araw ay ating pong naibahagi sa inyo ang patungkol sa study the Bible at tunay na bahagi ito ng paglago bilang Kristiyano. Ang ating pong spiritual life ay kailangan talaga natin pong nino-nurture at nino-nourish ito, mga kaibigan. So, tayo ay mayroong goal to be closer more to God. Kaya ito ang ating mga pag-aaral, ang pagbabasa ng kanyang mga salita. At pagkatapos, itong ating susunod na pag-uusapan o topic ay bahagi rin ng paglago at bilang paglapit sa Panginoon. Walang iba kundi ang panalangin o pananalangin. So, it's all about prayer or pray. So, paano ba natin ito kailangang may sakatuparan? Dahil ang ating goal ay mapalapit sa Panginoon at makilala siya habang tayo ay patuloy na lumalakad sa mundong ito sa taong 2024. Okay? So, ngayon, tayo mag-uusap, mga kaibigan, patungkol sa prayer o how to pray. So, yun po ang ating magandang topic ngayon. But by the way, nawa, kayo po ay malusog, nasa maayos na kalagayan ngayon, sa kabila ng natapos na kaabalahan at patuloy na nag-enjoy at nagsaya sa pagsapit at pagdiriwang ng Pasko at sumunod nga itong bagong taon. Ngayon, ay talagang pagsikapan nating mapalapit, no, at makilala ang Panginoon sa buhay natin. Kung hindi natin nagawa noong 2023, ay gawin natin ngayon, no? Sapagkat ito ang higit na mahalaga sa lahat sa buhay po natin, ang makilala at mapalapit tayo sa Diyos. Okay? So ang ating pong key verse na pag-uusapan natin ngayon ay matatagpuan po natin sa Matthew 6, chapter 5, verse 8. Ating pong basahin. Okay? It's all about prayer. Okay? And when you pray, do not be like the hypocrites. Okay? For they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Okay, so yun po ang ating teksto. So umagang ito. So tayo po ay sumandaling manalangin. Our Father in heaven, hallelujah to your name be glorified. We thank you for today. Once again, we are grateful and blessed na mayroong buhay na kaloob ka sa amin sa pagbangon pa lamang sa umaga, Lord. Truly, it is a blessing. Salamat po. And as we study your word, may you bestow wisdom upon me as I share your word. At ganoon din po, i-bless mo po yung mga makakasama ko online at bigyan mo po sila ng pagkaunawa sa mga mababahagi pong mga salita na mula po sa inyo. Salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So yun po mga kaibigan, no? Napakaganda ng salita ng Panginoon. No? Inuutusan tayo. Ito ang model na pananalangin na ibinigay sa atin mismo ng Panginoong Jesus. No? And when you pray, do not be like hypocrites. Huwag daw tayong maging mapagkunwari
Okay? Sa pananalangin. Yung mga taong nananalangin, gusto nilang nakikita silang religious ang dating. Nananalangin sila na nakatayo, no, na parang banal. Hindi po daw ganyan ang ating dapat gagawin. No, nananalangin sila sa mga karsada. Alam naman natin kung sino itong mga ito, nananalangin ng ganyan. Okay? So, maintindihan nila ang tunay na pananalangin. Ayaw naman natin silang kukutsain dahil maaring because of ignorance. But ito ay tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo mananalangin. Ang sabi pa niya, truly I tell you, truly, pag sinabi ng Panginoon Jesus na truly, ay meron tong ini-emphasize niya yung kanyang meron tong gravity na dapat daw ay maintindihan natin. Sinasabi niya na yung mga ganong uri ng pananalangin ay meron na silang reward na natanggap. Okay? Kung ano mang reward yun, hindi natin saklaw sapagkat ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang ipapataw niya sa ganong uri ng pagpapakitang tao. Okay? But when you pray, go into your room. Pumasok daw tayo sa ating kwarto. Sarado ang pinto at manalangin tayo sa Ama na hindi natin nakikita. Okay? And then your Father who sees what is done in secret will reward you. Okay? Anything na ginagawa natin ng lihim, ang Diyos ang nakakakita. Kung ano man ang ginagawa natin sa pananalangin natin, kung ito ay kalulugdan niya. Pero may mga ginagawa man tayong hindi kalugod-lugod sa Diyos in secret, meron din tayong mapapala doon. Opposite nga lang. Okay? So, and when you pray, do not keep on babbling like pagans. No? Ibig sabihin, hindi pa ulit-ulit na panalangin, hindi recital prayer. Diba? Ang gusto ng Panginoon, yung prayer natin ay galing sa puso natin. Kung ano yung laman ng ating puso na idudulog natin sa Panginoon. Ganyan po yung pananalangin na nais ng Diyos, yung nakikipag-usap tayo ng masinsinan sa Panginoon, hindi yung paulit-ulit na panalangin. Alam din natin kung anong panalangin yan. Di po ba? The idea of talking to God can be intimidating. Okay? But it doesn't have to be. In fact, prayer can be wonderful experience if we know how to do it God's way. Okay? So fortunately, we have God's word to teach us to pray or how to pray. The Bible instructs us to pray at all times in any posture, in any place, for any reason. Okay? Pero hindi yung pinapakitang nagpe-pray ka in any place, but it is in secret. Kung meron kang nakitang isang lugar na makakapag-pray ka solemnly, okay, then do it. Hindi yung nandun ka sa kaligitnaan ng mall o ng supermarket o ng palengke at bigla ka na lang mananalangin doon. Hindi naman po ganon. Okay? In addition, it does not matter whether you pray in King James English or the most contemporary jargon. Okay? So it doesn't matter how you speak to God. Hindi mahalaga basta kahit Tagalog ang yung prayer or kung anong nasa puso mo ang higit na mahalaga. God only desires that you pray from pure and sincere heart. Yan yun Yan ang nais ng Panginoon na makita sa atin. Okay? So the disciple observed the profound effect prayer had in Jesus' life and ministry. They witnessed how Jesus would often go off by himself to spend time in prayer with his heavenly Father. Nakita naman natin, ang Panginoong Jesus, kung inyong napanood yung The Passion of Christ as parang portrayal, kung paano ang Panginoong Jesus doon, mapapanood natin, he went to a secluded area in a place na mananalangin siya siya lang ang nakikipag-usap sa Ama. So tayo rin, we can do the same, na tayo ay makakapag-usap sa Diyos sa pamagitan ng individual prayer. Meron din naman tayong group prayer na tinatawag. Okay? Pagka merong mga prayer meeting, di ba? We pray in partner. So iba yung congregational prayer
No? Iba rin yung group prayer at iba rin yung pastoral prayer at iba rin po yung ikaw ay nananalangin na sarili mo ay nais mong ilapit at yung mga panalangin ay gusto mong idulog sa Panginoon. Okay, ang sinasabi ng Panginoon dito, ng Panginoong Hesus, kung paano tayo mananalangin individually. Okay, isasara natin ang ating pinto, pupunta tayo sa kwarto, at doon tayo makikipag-usap sa Diyos with a sincere and pure heart. Yan ang gusto ng Panginoon na marinig sa atin sa pananalangin. Okay? So, ito yung example ng Panginoon na gusto niyang gawin natin. So, when the disciple witnessed how Jesus would often go off by himself to spend time in prayer with his Heavenly Father, they saw the power, peace, and tranquility that emanated from his life, giving him the ability to stay calm in troubled circumstances. Makikita naman po natin talaga, no, kung tayo meron ding mga kabigatan sa buhay, na meron tayong mga nararanasan, talagang pagka tayo lumapit sa Panginoon in prayer, parang gumagaang ang ating pakiramdam. Nakakaramdam tayo ng easiness. Kasi, yun naman ang sabi ng Panginoon in Philippians 4:6 and 7. Ano pong sinasabi doon? Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Okay? Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng yan. Huwag nga raw tayo mag-alala, be anxious for nothing. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Bagkus sa lahat ng bagay ay ipaabot natin daw sa Diyos ang ating mga hiling sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. O yung 7, and the peace of God that passeth all understanding shall keep your hearts and mind in Christ Jesus. So yung kapayapaan ng Diyos ay ating makakamtan, no, na hindi kayang arukin ng puso at isipan ng tao kung gaano kapayapa yun na binibigay ng Diyos sa atin sa sandaling tayo lumapit sa Kanya. Okay? So ganito po, Jesus' prayer life so impressed these men, yung Kanyang mga disciples, that they asked Him to teach them to pray. Okay? Kaya nang masaksihan ng Kanyang mga disipulo kung paanong ang pagnanalangin ng Panginoong Hesus ay napaka-solemn at pagkatapos ay parang nakikita sa Kanya yung luminous yung Kanyang katauhan sa sandaling nakikipag-usap siya sa Ama, ay ganito yung kanilang nasambit. Turuan mo naman kaming manalangin. Okay? Certainly, if the perfect Son of God often took time to pray during His life here on earth, how much more do we, mere men and women, need to pray? Tayo rin. Di po ba? Sa katotohanan po talaga mga kaibigan, nilikha tayo ng Diyos No? Meron tayong kaugnayan sa Diyos na kung saan, kung paano ang nais ng Panginoon ay mapalapit tayo sa Kanya, yung mga bagay na kailangan natin gawin, hindi talaga natin itong makakalimutan. At ito pa rin talaga ang mag-uudyok sa atin. It will dictate us to be inclined spiritually to our divine Maker. Kasi ganyan tayo niya nilikha. Meron niyang dinesign sa puso natin na mauuhaw talaga tayo sa kanyang presensya. Yan po ang katotohanan. No? Prayer is an essential ingredient to walking with Jesus Christ. We need to examine its element found in God's Word. So, may mga elemento ang pananalangin, no? Hindi lang basta ito yung nanalangin tayo and then hindi natin nalalaman kung paano ba tayo dapat talaga mananalangin. So, mayroon tayong mga 6 na puntos dito na matututo tayo. This will teach us and it will help us to know and learn more about how prayer works and how
we should